Hello mga ga, nasubukan nyo na ba na yung ating San Marino tuna ay ipalaman po natin sa ating empanada? Sa ating empanada crust ay marami po talagang pwedeng ipalaman dito. Kaya kung nasubukan na po natin yung iba't ibang recipe ng palaman dito sa ating empanada, kaya sa ating video ngayon ay subukan naman natin itong ipalaman yung ating San Marino tuna. Kaya simulan na po natin. So bago po tayo gagawa ng ating empanada crust ay gagawa muna tayo ng ating palaman. So dito gagamit lang po ako ng dalawang lata ng ating San Marino tuna na may tig 100 grams yung bawat isa. Yung kulay red lang yung gagamitin natin para hindi maanghang. At yung ating carrots ay hiniwa ko lang yan ng pino. At yung ating cheese ay gumamit lang po ako dito ng dili queso at hiniwa ko lang din yan ng mga maliliit. At baka magtaka kayo ga na yung ating mayonnaise parang dalawa yung kulay kasi ay naubusan po ako ng base foods kaya ay nilagyan ko na lang yan ng all-purpose dressing mayonnaise. Pwede din na ito na lang po yung gamitin po ninyo, yung all-purpose dressing, yung kulay puti. Ayan, puting-puti yung ating all-purpose dressing. At maglagay po tayo dito ng kahit kunting asin at yung ating black pepper. And then haluin lang po natin yan at pagkatapos ay i-set aside lang muna natin ito. Gagawa muna tayo ng ating empanada crust. Sa ating video ngayon, dito sa ating crust ay gumamit po ako ng all-purpose flour. Maganda talaga dito gamitin yung ating all-purpose flour, pero kung wala kayong mga all-purpose flour mga ga, pwede dito yung cake flour. Kung walang cake flour, pwede naman talaga yung third class flour. Kung ano po yung harina na gagamitin po ninyo, ay tansyahin nyo lang po talaga ang inyong tubig. Ang kailangan po natin dito ay hindi masyadong malambot na dough. At dito, gumamit po ako ng shortening. Kung wala po kayong mga shortening mga ga, ay pwede talaga dito yung margarine, pwede ding yung butter compound, at lalong pwede yung ating pure butter. At masahin lang po natin yan mga ga. At minasa ko lang po ito ng mga 5 minutes. Hindi naman natin kailangan ito na masahin ng pudo. Pag nakikita po natin na nag-will combine na hindi na po siya mag-crack, ay okay na po yan. At para madali itong laparin na yung hindi na siya bumabalik pag nilapan po natin, ay i-rest muna natin ito ng mga 20 to 30 minutes yung ating dough. Palambutin muna natin ito. Ayan, after 30 minutes ay maganda na po palaparin yung ating dough. At gumamit lang po ako dito ng itlog para po ay pangpadikit po sa ating dough. Bawat putol ko po ng ating crust ay tansya ko lang yan ng nasa 45 grams. May na-upload na po ako nito before yung mini empanada na maramihan po yung ating crust na pang negosyo din yon at iba yung palaman natin doon. Kung sa mga paralan po ninyo ito ibinta ay pwede naman naliitan lang po ninyo para afford lang po sa mga bata. Kasi yung ginawa po natin ngayon ay medyo malaki po ito. At para mapadali po natin yung ating paggawa, mayroon naman po tayo ditong mabibili online po ng ating empanada molder. 3 set na po ito mga ga. Balik kung mag-order po tayo ay 3 na po yon. Meron ng small, medium at saka large. At yung gamit po natin ngayon sa ating video ay large po ito. At mura lang naman yung 3 mga ga. At mapadali po talaga yung ating paggawa. Sa Shopee online ay i-research nyo lang po yung empanada molder. At nang matapos na po natin itong mailagyan lahat ng palaman ay pwede na po talaga natin itong prituhin agad. At habang naghihintay po ako na uminit po yung aking mantika, ito po yung ginawa ko mga ga. Bali ay inulit ko lang po. Sa ating recipe ngayon mga ga ay nakagawa po tayo ng 23 na piraso ng ating malaki na empanada at nasa 20 to 25 po yung bintahan dito. At pag uminit na po yung ating mantika, ay pag nailagay na po natin dito yung ating empanada, ay yung ating apoy ng ating kalan, ay katamtaman lang po talaga para naman hindi mabigla at para luto din yung loob. Yung ating crust napakasarap po, na yung kagatin po natin ay madudurog lang talaga agad. Hindi po siya makunat. Na kahit abutan pa ito ng lamig, ay hindi pa rin makunat yung ating crust. Promise. At ako din ha, ngayon lang po ako nakapagsubok nito na yung ating San Marino ay ipalaman po natin sa ating empanada. Kasi ay marami din po tayong ginagawa na palaman dito eh. Meron pong mga chicken, empanada, meron pork, basta madami po. Kaya ito po ay nasubukan po natin at talagang masarap po ga. Legit po talaga na masarap yung ating San Marino corn tuna.
At dito nagtatapos yung ating video. Sa muli ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye.